Magandang araw mga ka-YT. Panibagong kalaman na naman pong ating content for today's video. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please click the subscribe button and bell all para updated po kayo sa mga bago nating content. Ito na po yung mga oyster mushroom na ginawa natin sa laboratory nung nakaraang mga araw. So stay tuned and watch the full video. Pupunta po tayo ngayon sa mga taniman ng mga oyster mushroom. So for today's video, mga ka-YT, nandito po tayo ngayon dito po sa pinagtataniman ng mga oyster mushroom. Ganito na po ang itsura ng mga itanim ng kabuti. It takes 2 to 3 days bago po sila anihin. At talaga naman na ang gaganda nila. Madali lang po magpalaki ng mga ganitong uri ng mushrooms. Marami pong products ang ganitong mushrooms. Pinakasikat dito ay ang chicharon na oyster mushroom na siyang pinakamasarap. Regular lang na ini-sprayhan ito ng tubig. Kadalasan, ang substrate na ginagamit ay dried mango leaves at sawdust. Ang kaibahan lang, pag pure sawdust ay mas matagal ang lifespan. Kasi mula 6 hanggang 8 buwan ay pwedeng mag-harvest. Pag rice straw naman ay mula 3 buwan pwede nang mag-harvest. Ang kagandahan lang, pag rice straw, mas malaki ang mga mushrooms na tumutubo kesa sa sawdust. Araw-araw po ang pag-harvest pag nag-uumpisa na po silang tumubo. Ang mga substrate ay dapat nasa tamang environment na may mataas na humidity, tamang temperatura at mabuting sirkulasyon ng hangin. Dapat ito ay ilagay sa dark or dimly lit na lugar para sa unang yugto. Alagaan ang substrate sa mga sumusunod na linggo o buwan. Panatilihin ang tamang humidity, temperatura at sirkulasyon ng hangin. Galang ang mga kondisyon na kinakailangan ng oyster mushroom. Kapag ang mushroom ay handa ng anihin, pwedeng putulin mula sa substrate. Karamihan ng mga oyster mushroom ay masarap gawing lutuin. Maaaring gawin ang ilang bahagi ng naani ng oyster mushroom para magtanim muli. Maaari rin itong gawin sa pamamagitan ng pag-culture ng mga spores o pag-clone ng mga magandang ori. Mahalaga ang pagsunod sa tamang hakbang at kondisyon para magtagumpay sa pagpalaki ng mga oyster mushroom. Ang mga oyster mushroom ay versatile at pwedeng gamitin sa iba't ibang mga produktong pagkain at non-food items. Narito ang ilang mga produkto na maaaring gawin mula sa oyster mushroom. Sariwang oyster mushrooms. Pwedeng gamitin ang oyster mushroom sa mga salad, stir-fry dishes o kahit bilang toppings sa pizza o pasta. Dried oyster mushrooms. Ito ay naging popular sa mga culinary applications. Maaaring gamitin ito sa mga soup, sauteed dishes o iba't ibang pagkain para sa natural na umami flavor. Oyster mushroom chips. Ang mga oyster mushroom ay maaaring gawing chips sa pamamagitan ng pag-slice, pag-bread at pag-fry. Ito ay isang masustansyang alternative sa mga commercial na potato chips. Oyster mushroom powder. Pwede itong gawing powder na maaaring gamitin sa paggawa ng mushroom soup o sa paghalo sa iba't ibang pagkain para sa umami flavor. Oyster mushroom spoon. Maaari itong gawing mushroom spoon para sa mga gustong magtanim ng kanilang sariling oyster mushrooms. Mushroom fertilizer. Ang labi ng oyster mushroom o substrate ay maaaring gamitin bilang organic fertilizer para sa mga halaman. So ayan guys, additional knowledge na naman for today's video ang ating natunghayan. So pupunta naman tayo sa mga pink na mushrooms, mga oyster mushrooms. So ganito kami guys, mga biology student. Ang pagtatanim ng oyster mushroom ay mayroong maraming kagandahan, kabilang ang mga sumusunod. Relatively low cost production. Ang pagtatanim ng oyster mushroom ay maaaring gawin sa loob ng bahay o sa maliit na espasyo. Hindi mo kailangan ng malalaking lupa o kagamitan, at maaari itong gawin gamit ang mga organic na mga substrate tulad ng mga kahoy na maaaring makolekta o ma-recycle. Fast growth. Ang oyster mushroom ay mabilis lumaki. Maaari kang makapag-ani ng mga sustansyang mushroom sa loob ng ilang linggo mula sa unang inokulasyon. High yield. Maaaring makakuha ng magandang ani mula sa maliliit na espasyo. Ang isang substrate bag na may mga oyster mushroom ay maaaring mag-produce ng maraming mushrooms. Nutritional value. Ang oyster mushroom ay mayaman sa mga vitamins, mineral at antioxidants, at ito ay masustansyang karagdagan sa iyong pagkain. Versatile in cooking. Ang mga oyster mushroom ay may malasang umami flavor at maaaring gamitin sa iba't ibang uri ng pagkain, tulad ng stir-fry dishes, pasta, soup, at mga vegetarian o vegan na pagkain. Sustainable farming. Ang mushroom cultivation ay may mababang environmental impact. Ito ay isang sustainable na paraan ng pag-produce ng pagkain dahil ito ay maaaring gawin sa maliit na espasyo at walang pangailangan para sa malaking sakahan.
Educational value. Ang pag-alaga ng oyster mushroom ay maaaring maging educational experience, lalo na sa mga batang naghahanap ng kaalaman tungkol sa mga agrikultura at biology. Commercial potential. Maaari itong maging source of income. Ang mga oyster mushroom ay may mataas na market demand, lalo na sa mga culinary industry. Organic-based utilization. Ang substrate mula sa pag-ani ng oyster mushroom ay maaaring gamitin bilang organic na pataba para sa mga halaman. At ang panghuli, natural pest control. Ang mushroom cultivation ay maaaring makatulong sa natural pest control sa iyong bakuran o espasyo, dahil ito ay nag-host ng mga natural na predator ng mga pest. Ang pagtatanim ng oyster mushroom ay isang magandang pagkakataon para sa sustainable at nutritious na produksyon ng pagkain. At ito ay maaaring magdala ng iba't ibang mga kagandahan sa kalusugan at ekonomiya. Later. So guys, for today's video, tapos na kami sa paglilibot sa mushroom country. So oyster mushroom. So thank you for watching.